Isa na naman sa bad habit, bad practice ng ilang OFWs ay itong pagpapadala ng pera sa Pilipinas 2 or mahigit na beses sa isang buwan. Ako isang beses lang ako nagpapadala sa Pilipinas, pero weekly ako nagbibigay ng allowance sa bahay. Paano ginawa yan? Madali lang, i-embrace lang natin ang technology. Mga digital banks, malaking tulong yan. Ako mula rito sa Europay, pinapadala ko sa main bank account ko sa Union Bank. Katapos dyan sa Union Bank, isi-send ko doon sa pinaka-bridge na bank account ko sa lahat, which is si Bank, Rural Bank yan. Ito pa isa, sinisend ko yan mula sa Union Bank for free. Meron yan dyan. Wag lang matsimpong weekends at saka dapat bago mag 3 o'clock sa Pilipinas, masisend mo. Free transaction yan. Pagdating sa C-Bank, main bridge account ko, siya ang nagdi-distribute sa lahat ng mga bank accounts at mga digital wallet. Meron siyang free 15 transactions, real time marireceive yan. C-Bank yan ha. So from there sa C-Bank, diyan ko tinatransfer yung ibang pera ko papunta sa own bank, sa OF Bank, kung saan doon ko pinapasok yung allowance nila sa bahay. Ono Bank, pang emergency savings ko yun na bank account. Tapos sa Discartec account ko, ito ko nilagay yung savings ko para sa mga future investments. Itong Discartec na to ay under ng RCBC. May GoTime Bank din para sa mga necessary spending. Tapos sa mga orders ko online, lalo na pag mga seedlings, mga planting materials, mostly a transaction yan is GCash. Doon din manggagaling sa C-Bank ang pera ko dyan. Ang C-Bank kasi, nile-leverage ko lang yung 3.5% interest na nila ngayon na marireceive mo everyday. Hanggat yung pera hindi pa nagagamit, so syempre, di ba, at least kahit pa taxable yun, for spending naman siya. Tapos para sa mga bills ko sa SSS, tsaka sa Pag-ibig, send ko sa Palawan, di ba? Sayang yung charge niya, papadala mo. Pagpalagay lang natin 2 or 3 beses or above pa, papadala ka. Malaking bagay na yun. Ganun lang kadali, kahit pa linggo-linggo papadala ka sa pamilya mo, free transactions pa. Kailangan lang talaga i-embrace natin ang technology, i-embrace natin ang change, kasi gugustuhin man natin o hindi, andyan na yan. Isipin mo na lang ang benefits niyan, less hassle, hindi ka na pipila-pila, nakasave ka sa transaction fees, which is pwede mo magamit pambili ng daily necessities mo. Tamang mindset lang, diskarte, embrace sa technology, kaka-leverage ka na. Pa-elaborate kamay.